Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, work suspension ipapatupad mula December 29 hanggang January 2, 2026. Listahan ng 31 bawal na paputok inilabas na ng kapulisan. 6.97 trillion pesos 2026 budget pasado na sa BICAP. Agarang pagtanggal ng fake news sa social media, isinusulong maisabatas. Pilipinas, kinilala bilang Asia's best retirement destination. At historic gold ng bansa sa SEA Games, nauwi ni Iyala. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, suspendido ang pasok sa lahat ng lokal na pamahalaan simula December 29 hanggang January 2, 2026 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nitong mabigyan ng oras ang mga opisyales ng gobyerno na magdiwang ng bagong taon. Samantala, mananatiling bukas sa mga ahensyang nagbibigay ng basic, vital at health services. Habang para sa mga nasa pribadong kumpanya, nakadepende ang suspensyon sa desisyon ng kanilang pamunuan. Samantala, binigyang diin ng Department of Health o DOH na iwasan ang karaniwang bad habits na maaaring maglalagay ng kalusugan at kaligtasan sa alanganin ngayong holiday season. Paalala sa publiko, iwasan ang labis na pagkonsumo ng matamis, maalat, matataba at mamantikang pagkain, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo o vape sa loob ng bahay at sa pampublikong lugar. Kasabay nito, nagpaalala rin ng DOH na maging maingat sa damdamin ng iba sa gaganaping reunion at iwasan ang pagbibiro o paghahambing na maaaring makasakit ng damdamin. Dagdag nito, sakaling makaramdam ng stress at kung kailangan ng makakausap, maaaring tumawag sa 1553 na crisis hotline ng National Center for Mental Health. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard o PCG para sa inaasahang milyong-milyong pasahero na dadagsa sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong holiday season. Tunghaya ng ulat mula kay Jovi Rodriguez. Magsisimula na sa December 20 hanggang January 4 ang full alert status ng Philippine Coast Guard o PCG para sa Oplan biyaheng ayos ngayong Kapaskuhan. Sa pagdagsa ng inaasahang milyong-milyong pasahero ngayong holiday season, magde-deploy ng 50,000 Coast Guards ang PCG sa lahat ng pantalan sa bansa. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, paiigtingin nila ang pagbabantay sa lahat ng pantalan sa bansa at uunahin nila ang pagbabantay sa mga excess na pasahero. Simula December 20 hanggang January 4, magtataas po ng alert status ang ating Philippine Coast Guard sa lahat po ng operating units po natin because we will be anticipating millions of travelers. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan rin ng PCG sa iba pang mga lokal na ahensya kasama ang Philippine Forest Authority at local government units. Sisiguraduhin rin ng PCG na nasa maayos ang mga sasakyang pandagat para sa publiko sa kanilang mga gagawin na vessel inspection upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Sa kabilang banda, maglalagay rin ng PCG ng malasakit health desk sa mga pantalan kasama ang mga medical teams kung sakali umano na magkaroon ng mga emergency medical assistance sa mga pasahero. Samantala sa mga aksidente naman ng pagkalunod sa mga panturistang puntahan, nagpaalala si Captain Cayabyab sa mga mamamayan at resort owners na huwag hayaan ng mga nakainom ng alak na makisali sa kahit anong water activities. Paalala sa ating mga kababayan at yung mga beach owners po na i-remind po palagi ang kanilang mga guests na pag ito po ay nakainom ay not to engage in any water activities, yung mga paglangoy po. Kasi yan po ang reasons minsan po ng ating mga insidente. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng 31 bilang ng mga ipinagbabawal na paputok ngayong holiday season. Kabilang dito ang Watusi, Lolo Thunder, Boga, Pop-Up, Atomic Triangle, Quiton, Plapla, Mother Rockets, Piccolo at iba pa. Bawal din ang mga overweight at oversized na paputok at ang mga may fuse na mabilis maubos ng 3 segundo. Samantala, sinigurado ng PNP na makukulong ang sinumang lumabag sa ilalim ng Republic Act 7183. Samantala, tuloy na ngayong December 20 ang pagpapatupad ng dagdag singil sa mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Ito ay matapos ipagpaliban ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang itinakdang surge price fare nitong Miyerkules. Ayon sa ahensya, simula ngayong Sabado ay dapat na malinaw na ipakita sa PP ng TNVS ang breakdown ng pamasahe bago kumpirmahin ang biyahe alinsunod sa Memorandum Circular Numbers 2025-056. Sa ibang balita naman, posibleng deklarasyon ng digmaan. Ito ang naging pahayag matapos ang pag-atake ng China sa Escoda Shoal kung saan may mga Pilipino ring naiulat na dumanas ng karahasan. Tungayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Sa kamakailang pag-atake sa Escoda Shoal, sugatan ng 3 mangingisdang Pilipino at nasira ang 2 bangkang pangisda matapos silang harapin ng mga sasakyang pandagat ng China. Ayon pa sa Chairman Emeritus ng Civic Groups na si Dr. Jose Antonio Goitia, ang insidente ay hindi maaaring ituring na karaniwang harassment, kundi isang hayagan at sinadyang agresyon. Giit niya, ang pananakit sa mga sibilyang mangingisdang hindi armado at legal na mangingisda ay maaaring ituring na deklarasyon ng digmaan. Binatikos ni Goitia ang paggamit ng high-pressure water cannons at mapanganib na maniobra na nagbanta sa buhay ng mga Pilipino. Aniya, malinaw na layunin ng naturang hakbang ang pananakot at pagtataboy sa mga Pilipino mula sa sarili nilang karagatan. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG upang sagipin ang mga nasugatan at tiyakin ang kanilang ligtas na pag-uwi. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, sa kabila ng patuloy na pag-aatake ng China sa teritoryo ng bansa, hindi nila hahayaang mapanghinaan ang soberanya na protektahan ang karapatan at sinumpaang batas sa karagatan. Sinabi rin ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na kanyang kinokondena ang nasabing kinikilos ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Aniya, kinakailangang mas patatagin pa ang proteksyon sa mga mangingisda at puksain ang mga Chinong pilit na nanghihimasok sa teritoryo. Para kay Goitia, patunay ito na handa at gising ang Estado sa pagtupad ng tungkulin nitong protektahan ang mamamayan. Muling iginiit na saklaw ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Escoda Shoal batay sa 2016 arbitral ruling na ibinasura ang claim ng China. Dahil dito malinaw umano na may karapatan ang mga Pilipinong mangingisda at may pananagutan ang lumabag. Dagdag pa ni Goitia, ang pag-atake ay hindi lamang pagsira ng bangka, kundi direktang pananakit sa kabuhayan at dignidad ng mga pamilya. Binigyan din niyang may saysay lamang ang soberanya kung aktibong ipagtatanggol ang mga Pilipinong umaasa sa karagatan. Sa huli, iginiit ni Goitia na ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin sa teritoryo, kundi sa buhay, hanap buhay at tangal ng mga sambayanang Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pasado na sa Bicameral Conference Committee deliberations ang 6.97 trillion peso national budget para sa taong 2026. Ito ay matapos na magkasundo ang Kamara at Senado pasado 2:00 ng madaling araw ng Huwebes. Ang detalye sa aking ulat. Pasado 2:00 ng madaling araw ng Huwebes nang matapos na ang Bicameral Conference Committee meeting para sa pinal na bersyon ng 2026 national budget.
Sa pangunguna ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian at House Appropriations Chair Micaela Swansing, nagkasundo ang dalawang panig sa 6.793 trillion peso budget para sa susunod na taon. Naging makasaysayan din ang BICAM ngayong taon dahil sa pagsasapubliko nito via live streaming alinsunod sa transparency at accountability na kanilang isinusulong. Inabot ng hanggang 6 na araw ang BICAM na nagsimula noong December 13 hanggang 18, bunsod ng ilang suspensyong naganap noong Lunes at delay nitong Martes. Samantala, nakaschedule naman sa December 29 ang ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill at nakatakdang ipasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon para kaniyang aprubahan. Dahil dito nakatakdang amyendahan ng Kamara at Senado ang kanilang legislative calendar para mapalawig ang kanilang sesyon hanggang sa itinakdang petsa. Sa kabila ng pag-uraw ng schedule, kumpiyansa sina Gatchalian at Swansing na hindi magkakaroon ng reenacted budget ang bansa sa susunod na taon. Kumpiyansa rin ang BICAM panel na walang mavivito na item ang Pangulo sa oras na matanggap nito ang inaprobahang GAB. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PBBM, inilunsad ang new upgraded facilities ng NAIA 3. Benepisyo at dagdag sahod sa mga barangay official, itinutulak sa Senado. Triple SEA Games gold medalist Kyla Sanchez, binigyang pagkilala ng Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.